Kabanata 1559. Ex-boyfriend. Ang sinumang babae ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang imahe sa mga mata ng opposite sex. Hindi inaasahan ni Michaela na pupunta dito si Cyrus ng ganito kaaga. Kakagising niya lang at nakapijama pa siya at walang makeup. Siguradong ayaw niyang makita siya ni Cyrus ng ganito, kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo pagkatapos. Pagbaba ng telepono. Simulan ang pag-aayos. Pumunta si Cyrus sa palengke ng gulay sa tabi ng komunidad at bumili ng mga pagkaing nagustuhan niya. Nang bumalik si Cyrus mula sa pamimili, nalaman niyang hindi pa tapos si Michaela. Kaya si Cyrus ay nakatayo lamang sa labas ng pinto at maghintay ng halos 10 minuto bago tuluyang binuksan ni Michaela ang pinto. Bagamat kanina lang ay naghihintay si Cyrus sa koridor, sa sandaling nakita ni Cyrus si Michaela, naramdaman niyang sulit ang kanyang paghihintay. Napakaganda ng Michaela ngayon. Nakasuot ng sunod sa moda at sexy na tight-fitting na knitted sweater, na nagpapakita ng kaakit-akit na collarbone at mabangong balikat. Ang malambot na baywang ay nakabalot din sa knitted sweater, at ang lower body ay isang miniskirt. Ang balingkinitan at maganda. Ang mahahabang binti ay direktang nakalantad sa hangin, at ang isang pares ng meisla na maliliit na paa ay tumuntong sa puting mataas na takong. Ang buong tao ay mukhang isang perpektong gawa ng sining, at walang makakahanap ng anumang mga bahid. I'm really sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Nagkusa si Michaela na magsalita pagkatapos makita si Cyrus. Hindi bale, marami talagang bagay sa kasino, at maaga akong dumating ngayon. Alam ni Cyrus na late na bumalik si Michaela dahil sa negosyo ng kasino, kaya normal lang na magising siya mamaya. Anong klaseng pagkain ang binili mo? Nagkusa si Michaela na kunin ang ulam mula sa kamay ni Cyrus, at pagkatapos ay tiningnan ito ng mabuti. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, kaya bumili lang ako ng kaunti. Nakangiting sabi ni Cyrus. Don't worry, I will cook basically common dishes. In order to express my apology, you don't have to worry about anything today. Hintayin mo lang ako dito, at ipagluluto kita ngayon. Habang nagsasalita siya, pumunta si Michaela sa kusina dala ang mga pinggan. Kaya mo ba mag-isa? Kailangan mo ba akong tulungan? Tanong ni Cyrus. Hindi, maupo ka na lang dyan at manood ng TV, magiging maayos din yan. Mabilis na sumagot si Michaela. At si Cyrus ay hindi magalang na umupo sa sofa at nanood ng TV, habang si Michaela ay abala sa kusina mag-isa. Minsan ay titingin si Michaela kay Cyrus sa sala at nagpapakita ng masayang ngiti. Sa katunayan, sa palagay ni Michaela ay napakaganda pa rin ng ganitong kapaligiran, matagal na siyang hindi nagluluto para sa iba. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay handa na ang mga pagkain ni Michaela. Karaniwang 4 na pinggan at isang sopas. Oras na para kumain. Paano kung halika at tikman mo ang aking pagkakayari? Tumayo si Michaela sa tabi ng hapag-kainan at tila medyo kinakabahan at sinabi kay Cyrus. Nang marinig ito ni Cyrus, dumiretso siya sa mesa, seryosong tumingin sa mga pagkaing nasa mesa, at nakangiting sinabing, hindi ko akalain na talagang magluto ka, minaliit kita. Kahit na hindi alam ni Cyrus ang lasa ng mga pagkaing ito na ginawa ni Michaela sa oras na ito, napakasarap pa rin ng mga ito. Sino ba ang minamaliit mo? Napakasarap ng luto ko. Ang bilis mo namang tikman. Itinuro ni Michaela si Cyrus na may maliit na bibig. Kinuha ni Cyrus ang chopsticks at naglagay ng isang piraso ng spare ribs sa kanyang bibig, pagkatapos ay tinikman ito ng mabuti. At pagkatapos ay sinabi kay Michaela. Talagang masarap, masarap. Talaga. Ang mga mata ni Michaela ay kumislap sa pananabik matapos marinig ang mga salita ni Cyrus,
at nagmamadaling nagtanong kay Cyrus. Siyempre totoo. Bahagyang tumango si Cyrus. That's great. I was worried na hindi ka mahilig kumain. Bilisan mo at umupo ka na para kumain. Masayang sabi ni Michaela kay Cyrus. Ayos ito. Umupo si Cyrus sa tapat ni Michaela, at pagkatapos ay nagsimulang maghanda para sa hapunan. Ngunit nang uupo na si Michaela, may kumatok sa pinto. Dapat Surir, titingnan ko. Nagkusa si Michaela na magpaliwanag kay Cyrus, at pagkatapos ay humakbang ng mataas na takong sa pintuan. Tumingin si Michaela sa mga mata ng pusa ng maingat, ngunit nang makita ni Michaela ang tao sa labas, agad siyang natigilan sa kinatatayuan, at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ate Michaela, anong meron? Mahinang tanong ni Cyrus matapos makitang hindi binuksan ni Michaela ang pinto. Mabuti naman. Pilit nang umiti si Michaela. Bagamat nagpatuloy ang pagkatok sa pinto, hindi niya sinasadyang buksan ang pinto, ngunit bumalik sa tabi ni Cyrus. Ate Michaela, parang kumakatok ang mga tao sa labas, hindi mo ba bubuksan ang pinto para makita? Mahinang tanong ni Cyrus. Hindi, sinungaling lang siya, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga ganitong bagay, sabay na tayong kumain, aalis din siya maya-maya. Bahagyang paliwanag ni Michaela, pagkatapos ay umupo at nagsimulang kumain. Alam ni Cyrus na may mali kay Michaela, ngunit hindi siya masyadong nagsalita at tahimik na kumain. Ilang sandali pa ay kumatok na ang mga nasa labas ng bahay na hindi pa sila kumakatok kaya diretso silang sumigaw, Michaela, alam kong nasa bahay ka. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. May gusto akong gawin. Sabihin sa'yo. Ang ekspresyon ni Michaela sa kanyang mukha ay tila mas pangit pagkatapos marinig ito, ngunit siya ay nakaupo pa rin doon at hindi gumagalaw. At alam ni Cyrus na dahil alam ng kabilang partido ang pangalan ni Michaela, nangangahulugan ito na dapat na pamilyar ang taong ito kay Michaela. Ate Michaela, sino siya? Naguguluhang tanong ni Cyrus. Ang aking dating kasintahan. Sumagot si Michaela pagkatapos mag-alinlangan sandali. Yung ex-boyfriend mo. Natigilan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Michaela, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis ding nagulat. Bagamat matagal nang magkakilala sina Cyrus at Michaela, hindi pa narinig ni Cyrus si Michaela na pinag-uusapan ang kanyang dating kasintahan. Ang kanyang pangalan ay Christian rin. Nakilala ko siya noong una akong dumating sa Bihang City, at pagkatapos ay sinimulan niya akong habulin. Hindi ko siya masyadong gusto sa simula, ngunit hinabol niya ako sa loob ng 2 taon, at ang dalawa sasabay tayo. Tumigil sandali si Michaela, pagkatapos ay nagpatuloy. Pagkatapos kasama ko si Christian, sinubukan niya ang lahat ng paraan na makipagtalik sa akin, ngunit tinanggihan ko silang lahat. Naghiwalay kayong dalawa dahil dito. Natigilan sandali si Cyrus at saka nagtanong. Actually hindi. Nakilala ni Christian ang anak ng isang provincial cadre sa isang party. Noon, sinabi ni Christian na wala siyang girlfriend, kaya kasama niya ang babaeng ito. Pagkatapos ay hinanap ulit ako ni Christian at sinabi sa akin na kung hindi pa rin ako pumapayag na tumira sa kanya, tapos makikipaghiwalay na ako. Nung mga oras na iyon, matagal akong nahirapan, at sa huli ay pinili kong makipaghiwalay kay Christian, dahil naramdaman ko na baka hindi talaga si Christian. Tulad ko, gusto lang niyang makuha it's just my body. Huminga ng malalim si Michaela, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mamaya nalaman kong may kasamang ibang babae si Christian bago ako nakipaghiwalay. Hindi maganda ang babaeng iyon. Ngunit ang pamilya ay para sa relasyon ng ama ng babaeng ito. Kaya ako kasama ko ang babaeng
Naguguluhang tanong ni Cyrus. Kabanata 1560. Paano kung 10 bilyon? Hindi napigilan ni Michaela na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Nabalitaan ko na kasal na si Christian at ang babaeng iyon, at sa tulong ng ama ng babaeng iyon, ang negosyo ni Christian ay palaki ng palaki, na may market value na higit sa 100 milyon. Ngunit walang nag-isip na ang matandang asawa ni Christian ay IR report at sa wakas ay makukulong dahil sa katiwalian, ngunit si Christian mismo ay hindi naapektuhan sa anumang paraan. Si Christian ang nagulat ng kanyang ama in batas. Ire-reporting my old husband by myself, ang lupit talaga ng taong ito. Para saan ba niya ginagawa ito? Naguguluhang tanong ni Cyrus. Ayaw lang niyang kontrolin ng matandang asawa niya at ng babaeng iyon palagi, kaya tumawid siya sa ilog at giniba ang tulay. Ngayon ay hiniwalayan na niya ang babaeng iyon. Balita ko, walang nakuhang piso ang babae mula sa katawan ni Christian. Si Gian ay mas mababa sa isang hayop. Mabagal na sabi ni Michaela. Talagang hindi tao ang taong ito. Nag-aatubili na sagot ni Cyrus. Nakilala ako ni Christian sa isang party kanina. Alam niya na ako ang general manager ng Tianian Club. Kaya umaasa siyang matutulungan ko siyang makipag-ugnayan sa ilang mga kontak. Ngunit tinanggihan ko siya, at pagkatapos ay nagsimula siyang para guluhin ako ng ganito araw-araw, iniisip na balikan mo ako. Nagpatuloy si Michaela. I've never seen such a shameless man when I've grown up so much. Walang imik na sabi ni Cyrus. Michaela, bilisan mo at buksan mo ang pinto. Sa sandaling ito, sumigaw si Christian sa malakas na boses. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, mahinang sinabi ni Cyrus. Ate Michaela, pumunta ka at pagbuksan siya ng pinto. Nagkataon na nandito ako ngayon. Kung may problema, maaari nating pag-usapan ito, kung hindi, hindi ito magiging problema. Para magkagulo siya ng ganito. Dahan-daang itinaas ni Michaela ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Kung wala si Cyrus, hindi na sana bubuksan ni Michaela ang pinto. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng isang tulad ni Christian. Halika. Ngunit sa oras na ito ay nasa tabi niya si Cyrus, kaya mas matapang din si Michaela. Ang bahay na tinitirhan ni Michaela ay hindi isang villa. Maraming kapitbahay sa paligid. Kung papayagan si Christian na gumawa ng ganitong gulo, hindi ito mangyayari, kaya sa wakas ay naglakad si Michaela sa pintuan at binuksan ito pagkatapos mag-alinlangan sandali, pinto. Walang kamalay-malay na sumulyap si Cyrus sa labas ng pinto. Ito ay isang binata na nakaitim na suit na nakatayo sa labas ng pinto na may hawak na bangkos ng mga rosas. Michaela, binuksan mo na ang pinto. Tumingin si Christian kay Michaela at ngumiti, pagkatapos ay pumasok sa bahay. Direktang lumapit si Michaela para pigilan si Christian, at pagkatapos ay blanko na sinabi. Christian, sinabi ko na sa iyo ng malinaw noong nakaraan, maaari mo bang itigil ang panggugulo sa akin? Kung patuloy kang mang-uusig tulad nito, talagang pupunta ako. Tumawag ka ng pulis. Michaela, alam kong mali ang ginawa ko noon. Nagsisisi na ako ngayon. Sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko sa pagkakataong ito ay siguradong hindi na kita sasaktan. Basta pumayag ka, pwede tayong magpakasal kahit saan. Time. I really like you. Sigaw ni Renbin kay Michaela sa sobrang excited na tono. Magpakasal. Hindi napigilan ni Michaela na mapangiti pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay walang sabi-sabing. Christian, katawa-tawa ka, napakaraming taon na tayong naghiwalay.
Tama ako, wala ka nang nararamdaman, gusto mo pa rin. Para pakasalan ako, pwede bang maging mas matino ka? I've never seen a shameless man like you. Michaela, kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ako sasuko. Sigaw ni Christian kay Michaela. At hindi nakaimik si Michaela matapos marinig ang mga salita ni Christian, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ate Michaela, anong meron? Sa sandaling ito, biglang naglakad si Cyrus sa gilid ni Michaela. Matapos makita si Cyrus, si Christian ay biglang natigilan, at pagkatapos ay sinabi sa isang nagdududang tono. Michaela, bakit may mga lalaki pa sa bahay mo? May lalaki ba sa pamilya ko na kamag-anak mo? Tumugon si Michaela na may maliit na bibig. At hindi ipinagpatuloy ni Christian na hindi pinansin si Michaela, ngunit itinuro si Cyrus at sumigaw, "Sino ka, bata?" Ang pangalan ko ay Cyrus. Malumanay na sagot ni Cyrus. Cyrus. May kakaibang tingin sa mga mata ni Christian, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong, "Ano ang relasyon mo ni Michaela?" "Ako at si Michaela." Sasabihin pa lang ni Cyrus na sila ni Michaela ay mga subordinate ng boss. Ngunit biglang lumapit si Michaela at hinawakan ang braso ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Christian, si Cyrus ay aking tao, at tayong dalawa ay magkasama na." "Yung lalaki mo." Saglit na natigilan si Christian matapos marinig ito. Kilalang kilala niya si Michaela. Alam niyang kung hindi kasama ni Michaela si Cyrus, hinding-hindi niya iuuwi si Cyrus, niyayakapin siya ng ganoon kalapit. Kasama si Cyrus. Ngunit hindi maintindihan ni Christian kung paano ang isang babaeng tulad ni Michaela ay maaaring tumingin sa isang ordinaryong tao tulad ni Cyrus. Huminga ng malalim si Christian, pagkatapos ay bumulong kay Cyrus. "Boy, kilala mo ba ako? Mukhang first time nating magkita ah." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Oo, ito ang unang pagkakataon na nagkita tayong dalawa, ngunit sa tingin ko dapat ay narinig mo ang aking pangalan. Ang pangalan ko ay Christian, ang chairman ng Ren Group." Pagmamalaki ni Christian kay Cyrus. Sa katunayan, medyo sikat ang Ren's Group sa Bihang City. Pangunahin ang pakikitungo sa mga produkto ng pagawaan ng gatas at iba pang mga bagay. Napakaraming tao sa Bihang City ang nakarinig ng Ren's Group, tulad ng karamihan sa mga tao na kilala ang Huawei mobile phone na Meng Yela. Ngunit si Cyrus ay hindi taga Bihang City, kaya hindi rin niya alam ang tungkol sa Ren Group. "Sorry, hindi kita kilala." Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Christian. "Hindi mo man lang ako kilala." Nang marinig ni Christian ang mga salita ni Cyrus, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. "Hindi alam." Muling umiling si Cyrus. "Okay, hindi mahalaga kung hindi mo ako kilala. Sana maghiwalay na kayo ni Michaela ngayon. I will satisfy you with any conditions you propose." Balak ni Christian na gumamit ng pera para malutas si Cyrus. "Any condition?" Nagkunwaring nagulat si Cyrus. "Oo, sabihin mo sa akin, gaano karaming pera ang gusto mo?" Habang nagsasalita si Christian, nakakita siya ng tseke mula sa kanyang mga damit, na parabang nagpaplanong sumulat ng tseke para kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Christian at hindi nagsalita. "Magsalita ka, walang ganoong pagkakataon. Sabihin ko sa iyo kung magkano ang magagastos, naisip mo na." Inip na sigaw ni Christian kay Cyrus. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Christian, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Paano kung 10 bilyong dolyar?" Kabanata 1561. Pagsisisihan kita habang buhay.
Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Christian na matigilan sandali, at pagkatapos ay nauutal at tinanong si Cyrus, "Boy, magkano ang sinabi mo?" "Sabi ko $10 billion, may problema ka ba sa tenga mo?" Bahagyang inulit ni Cyrus ang isang pangungusap. "Are you crazy? Alam mo ba kung magkano ang $10 billion? Walang imik na sigaw ni Christian. Dapat mong malaman na ang buong net worth ni Christian ay malamang na halos $1 bilyong. Kaya ang bilang na sinabi ni Cyrus sa oras na ito ay isang astronomical na numero para kay Christian. Marami ba ang $10 bilyong? Ngumisi si Cyrus, pagkatapos ay bumaling kay Michaela at sinabing, "Sister Michaela, sasabihin mo ba sa kanya na ang $10 bilyong ay sobra para sa akin?" "Hindi gaano." Sinabi ni Michaela ang totoo. "Hindi mo kailangang kumilos sa akin dito." Naramdaman ni Christian na siya ay pinaglalaroan ni Cyrus, at sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. "Christian, I didn't act with you, I really don't like you, at walang posibilidad para sa ating dalawa, kaya sana umalis ka na agad dito." Kumunat ang noo ni Michaela at sinabi kay Christian. At huminga ng malalim si Christian, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Michaela, hinding-hindi ako sasuko." "Bakit ang walang hiya mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Michaela kanina? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, umalis ka na dito." Kumunat ang noo ni Cyrus at sinabi kay Christian, "Anong gagawin mo kung hindi ako lumabas?" Si Christian ay tila hindi sineseryoso si Cyrus, at tinanong si Cyrus sa napakadiin na tono. "Ano ang maaari kong gawin sa iyo?" Hindi napigilan ni Cyrus na matawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Christian, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at direktang binasag ito sa mukha ni Christian. Dapat mong malaman na si Cyrus ay isang martial artist. Bagamat hindi ginawa ni Cyrus ang kanyang makakaya sa suntok na ito ay isang napakawalang awa na suntok para sa isang ordinaryong tao tulad ni Christian. Hindi na malaya ni Christian kung ano ang nangyayari, at diretsyong natalo sa suntok ni Cyrus. Nagpumiglas si Christian na tumayo matapos masuntok ng biglaan, at pagkatapos ay sinigawan si Cyrus na may napakasabik na ekspresyon. "Boy, how the hell do you dare to hit me? Ngayon lang ako naawa sa suntok. Kung patuloy kang manggugulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Christian. Walang lalaking handang bugbugin sa harap ng babaeng mahal niya at hindi maglakas loob na lumaban, kaya ganoon din si Christian. "Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kagaling." Excited na sigaw ni Christian. Noong nasa kolehiyo si Christian, nag-aral siya ng taekwondo, bukod pa rito, napakaraming taon na siyang nagwo-workout kaya't napakaganda pa rin ng kanyang physical fitness. Hindi pa handa, si Cyrus ay sumilip sa kanya. Kung siya ay talagang pipiliin, tiyak na matatalo niya si Cyrus. Kung tutuusin, si Cyrus ay payat at mahina at hindi gaanong makapangyarihan. "Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng kahit ano sa akin." Nakangiting sabi ni Cyrus kay Christian. "Huwag kang magsalita ng walang kwenta, lumabas ka para sa akin." Tinitigan ni Christian si Cyrus at sumigaw. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Si Cyrus, marunong talaga siya ng taekwondo. Tila nag-aalala si Michaela na nasa panganib si Cyrus, kaya hindi niya maiwasang paalalahanan si Cyrus ng mahina. "Don't worry, kahit 10 ngayon, hindi siya kalaban ng tao." Ngumiti si Cyrus at sumagot kay Michaela. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus.
Hindi maiwasan ni Michaela na matigilan sandali, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, na parang hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Cyrus. Sa sandaling ito, direktang itinaas ni Christian ang kanyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Cyrus. Hindi man lang tumingin si Cyrus kay Christian, madali niyang naiwasan ang suntok ni Christian, at pagkatapos ay sinampal ng backhand ang mukha ni Christian. Nakuha. Isang malutong na tunog. Tila hindi malinaw na nakikita ni Christian kung paano kumilos si Cyrus, kaya naramdaman niyang itim ang kanyang mga mata. At ang sampal ni Cyrus ay hindi lamang mabilis, ngunit napakalakas din, at direktang pinalabas ang pamaypay ni Christian. Si Christian ay likas na nagpupumiglas na tumayo, ngunit hindi siya tumayo, at nahulog sa hagdan. Naglakad si Cyrus papunta kay Christian nang may mga hakbang, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at hinampas si Christian sa mukha. Si Christian, na sinuntok muli ng biglaan, ay tuluyang natulala. Paano niya naisip na ang lakas ni Cyrus ay napakalakas? Tinapakan ni Cyrus ang dibdib ni Christian gamit ang isang paa, gaano man kahirap magpumiglas si Christian, hindi siya makatayo. Si Cyrus naman ay sunod-sunod na sinampal sa mukha si Christian. Clap-clap. Sinampal ni Cyrus ang 7 o 8 magkakasunod na sampal sa mukha ayon sa mukha ni Christian bago itigil ang kanyang mga aksyon. Sa oras na ito, ang pamilya ay binugbog ng dugo ni Cyrus, mukhang lubhang miserable, at patuloy na bumubulong ng kung ano sa kanilang mga bibig. Nakuha mo na ba? Mahinang tanong ni Cyrus kay Christian. Kinuha ko. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na tumango si Christian kay Cyrus. Gusto mo pa ba akong awayin? Patuloy na tanong ni Cyrus. Huwag makipag-away. Umiling si Christian. Let me tell you, if you dare to come and harass against Sister Michaela in the future, don't blame me for being rude. Sa susunod hindi na kita papakawalan ng ganoon kadali, alam mo ba? Alam ko. Tumango ulit si Christian. Alam niya sa kanyang puso na hindi madali ang kakayahan ni Cyrus, at tiyak na hindi siya ang kalaban ni Cyrus. Kung hindi niya tatanggapin ang lambot ngayon, kailangan niyang bugbugin, kaya't masayang sumang-ayon si Christian. Alam mo ba talaga? Tumingin si Cyrus kay Christian at ngumiti. Alam ko talaga, hindi ako darating para asarin si Michaela sa hinaharap. Parang medyo nabasag si Christian at sinigawan si Cyrus. I know you must be very unconvinced in your heart now. You must want to find an opportunity to take revenge on me. Tama ba ako? Nakangiting sabi ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Christian ay agad na napatulala, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis ding kinakabahan. Naiintindihan ko naman ang kagustuhan mong maghayganti sa akin. Pero mas mabuting lumapit ka sa akin, huwag kang gumawa ng kahit ano kay Ate Michaela, kung alam kong patuloy mong ginugulo si Ate Michaela, tiyak na hahayaan kita. Pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Bulong ni Cyrus kay Christian. You, don't worry, I'm sure I won't dare. Nauutal na sabi ni Christian at sinigawan si Cyrus. Labas. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Christian. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi na nag-atubili si Christian, tumalikod siya at tumakbo sa pasukan ng hagdan. Kabanata 1562. Manatili sa akin. Medyo lamambat ang ekspresyon ni Michaela matapos makitang umalis na talaga si Christian. Naglakad si Cyrus sa gilid ni Michaela, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Michaela. Sister Michaela, hindi mo kailangang mag-alala, ang taong ito ay hindi dapat maglakas loob na lumapit sa iyo sa hinaharap,
natakot na siya sa akin ngayon. Panipi. Tapos gagantay siya sa'yo. Saglit na nag-alinlangan si Michaela at pagkatapos ay tinanong si Cyrus sa mahinang boses. Ate Michaela, it's not a matter of a day or two for you to know me. Sino ba ako? Kahit bigyan mo pa siya ng 100 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na guluhin ako. Dinala ni Cyrus si Michaela pabalik sa silid habang nagsasalita. Matapos makapasok sa silid, nag-alinlangan si Michaela saglit, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, salamat sa nangyari kanina. Bakit ang galang mo sa akin? Magkaibigan tayo, at malaki ang naitulong mo sa akin sa pananatili mo sa Bihang City. Ang walang kwentang bagay na ito ay wala. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Michaela. Tumingin si Michaela kay Cyrus at saglit na nag-alinlangan, pagkatapos ay mahinang sinabi, kumain na tayo dali. Ako ang orihinal na tumawag sa iyo dito ngayon para imbitahan ka sa hapunan, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Mabuti naman. Bahagyang ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay umupo ng diretso sa harap ng hapag-kainan at nagsimulang kumain. Siguro dahil sa nangyari kanina, kaya medyo hindi mapalagay si Michaela, at palagi siyang nag-iisip. Hindi gaanong nagsalita si Cyrus, at tahimik lang siyang kumakain sa lahat ng oras. Cyrus. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagkusa si Michaela na sumigaw. Anong problema? Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Michaela. Sa kabilang banda, Ibinaba ni Michaela ang kanyang chopstick. At mahinang sinabi kay Cyrus, Cyrus, wala akong ibig sabihin noong sinabi kong boyfriend kita, gusto ko lang umalis si Christian, wala ka bang hindi pagkakaunawaan? Ano ang hindi ko naintindihan tungkol dito? Bahagyang ngumiti si Cyrus, at saka nagpatuloy. Hindi na ako nagpapanggap na boyfriend ng iba. Sanay na ako sa ganitong bagay. Sister Michaela, hindi mo na kailangang isa-puso. Basta wag kang magkaintindihan. Tumingin si Michaela kay Cyrus at ngumiti, pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. I have to say, Sister Michaela, ang sarap talaga ng luto mo. Nakangiting sabi ni Cyrus. You can eat if you like, or I'll give you that bottle of bar, how about we two have drink? Aktibong nagmungkahi si Michaela. Sige, dahil gusto mong uminom, sasamahan kitang uminom ng 2. Direktang tumango si Cyrus. At maraming naalala si Michaela sa mga nakaraang bagay dahil sa hitsura ni Christian. Ngayon ay masama ang pakiramdam niya, kaya gusto niyang uminom ng alak. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad si Michaela patungo sa hapag-kainan na may dalang 1 bote ng mamahaling red wine at 2 kopeta, at direktang umupo sa tabi ni Cyrus. Sa oras na ito, napakalapit pa rin ni Cyrus at Michaela. Naamoy pa nga ni Cyrus ang mahinang halimuyak sa katawan ni Michaela. Ang bango sa katawan ni Michaela ay natatangi sa mga mature na babae. Bukod dito, ang sexy na harapan ni Michaela ang matambok na figura ay may isang nakamamatay na atraksyon kay Cyrus. Si Cyrus ay medyo nag-aalala kung paano kung si Michaela ay uminom ng sobra at may gustong gawin sa kanya at hindi niya ito makontrol. Nagkusa si Michaela na ibuhos ang 1 baso ng alak para kay Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang baso at sinabing, Cyrus, maraming salamat ngayon, ang baso ng alak na ito ay aking toast sa iyo. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay nag-clink ng mga baso na may Michaela, at direktang uminom ng red wine sa baso. Patuloy na cup. Parang gusto na talagang malasing ni Michaela, dahil sa ganitong paraan lang niya makakalimutan ang nangyari noon.
Alam din ni Cyrus na si Michaela ay nasa napakasamang mood ngayon, kaya't sinabi pa niya at nagpatuloy sa pag-inom kasama si Michaela. Napakahusay pa rin ang kapasidad ng pag-inom ni Cyrus, kaya kahit na uminom siya kasama si Michaela ng isang gabi, walang magiging problema. Ngunit labis na nag-aalala si Cyrus kay Michaela, dahil nakainom na si Michaela ng kalahating bote ng alak sa loob lamang ng kalahating oras. Sa oras na ito, medyo namumula ang magandang mukha ni Michaela, at mahinang sinabi niya kay Cyrus. Cyrus, ituloy natin. Ate Michaela, tama na, tigilan mo na ang pag-inom. Lumapit si Cyrus para pigilan si Michaela, at mahinang sinabi kay Michaela. Magkano ba ang nainom mo? Matagal na akong hindi umiinom ng ganito. Dati nakakatamad akong uminom ng mag-isa. Ngayon ay may kasama na akong uminom. Ngayon dapat tayong dalawa uminom ng kaunti. Mahinang sabi ni Michaela kay Cyrus. Nakasakay ako ngayon, okay lang talaga. Walang imik na sabi ni Cyrus. What's wrong with the drive? You can sleep at home. Anyway, maraming kwarto sa bahay ko. Sabi ni Michaela habang nagbubuhos ng alak para kay Cyrus. Ito ay higit sa lahat dahil ako ay nag-aalala sa iyo. Medyo walang magawang sabi ni Cyrus. Bakit ka nag-aalala sa akin? Nag-aalala ka ba na may gagawin ako sa'yo kapag umiinom ako ng sobra-sobra? Tama ka, gusto ko lang makipag-inuman sa'yo kasi bad mood ako. Nakangiting sagot ni Michaela, at pagkatapos ay nagpatuloy. Maaaring hindi mo alam, namatay ang aking mga magulang noong bata pa ako, kaya wala akong kahit na anong mga kamag-anak sa paligid ko. Namuhay akong mag-isa mula noong ako ay bata. Ako gusto ko din humanap ng totoong magmamahal sa akin para pakasalan siya at tumira sa kanya, pero hindi ko alam kung anong meron sa akin, hindi ko lang mahanap ang totoong nagmamahal sa akin. Siguro dahil sa sobrang ganda mo. Walang magawang sabi ni Cyrus. Sa tingin mo maganda ako? Nakangiting tanong ni Michaela kay Cyrus. Maganda. Walang pag-aalinlangan na tumango si Cyrus. Kung ganun pwede mo ba akong samahan uminom? Si Michaela ay tila medyo mapanloko. Lahat tama. Nang makitang ganito si Michaela, hindi nakatiis na tumanggi si Cyrus, ngunit walang magawang tumango. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lasing na lasing si Michaela, at hindi na siya makalakad ng diretsyo. Tiningnan ni Cyrus ang walang magawa na si Michaela na lasing na, kaya lang tinulungan niya si Michaela sa kwarto, at pagkatapos ay hinubad ang sapatos ni Michaela. Noong una, binalak ni Cyrus na tulungan si Michaela na magpalit ng damit. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip niya na maaaring medyo hindi nararapat, kaya hindi niya tinulungan si Michaela na magpalit ng damit. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, nagpa siya si Cyrus na umalis. Bagamat uminom siya ng kaunting alak, ang epekto kay Cyrus ay talagang napakaliit. Ngunit nang malapit nang maglakad si Cyrus sa pintuan, bigla niyang narinig si Michaela sa kwarto na sumisigaw, "Huwag kang pumunta, samahan mo ako." Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Michaela. Kabanata 1563. Gawin ng isang gabi. Matapos marinig ang mga salita ni Michaela, hindi napigilan ni Cyrus na tumahimik sandali, at isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa katunayan, si Cyrus ay walang labis na iniisip tungkol kay Michaela. Bagamat si Michaela ay isang napaka-sexy at magandang babae, palaging sinusubukan ni Cyrus ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang sarili at ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na kakaiba.
Kung tutuusin, kung may kinalaman talaga si Cyrus kay Michaela, kung gayon ang mga bagay ay magiging napakagulo. Ngunit sa oras na ito ay walang malay si Michaela. At si Christian ay dumating para harass si Michaela ngayon. Nag-aalala si Cyrus na kung talagang umalis siya ng ganito, baka bumalik si Christian sa Michaela nang nasa panganib. Kaya hindi pinili ni Cyrus na umalis pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, ngunit bumalik sa kwarto ni Michaela at umupo sa sofa sa kwarto. Mukhang isang gabi lang ang magagawa ko dito ngayon. Walang magawa si Cyrus habang nakatingin kay Michaela, na natutulog na sa kama. Bagamat mabuti ang pag-inom ni Cyrus ng alak, hindi sila nagiinuman ni Michaela ngayon, at si Cyrus ay nagkaroon ng maraming bagay kamakailan, kaya't nakatulog siya pagkatapos na umupo sa sofa ng ilang sandali. Sa isang kisap mata, natapos na ang gabi. Nang muling magising si Michaela, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kanyang damit. May bakas ng tensyon na sumilay sa mga mata ni Michaela, at mabilis niyang itinaas ang coverkama at tumingin sa kanyang mga damit. Matapos itong maisuot, medyo nabawasan ang orihinal na kaba ni Michaela, at saka muling itinoon ang atensyon niya kay Cyrus. Sa oras na ito, tulog pa si Cyrus, at ang buong tao ay nakahiga sa sofa. Hindi ba siya umalis kagabi? Sa pagtingin kina Cyrus at Michaela sa sofa, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. At natuklasan din ni Michaela ang isang napakahiyang bagay. Iyon ay, siya ay uminom ng sobra kahapon, kaya ang sala ay magulo, may mga bote ng alak sa lahat ng dako, at ang alak ay natapon sa buong lugar. Si Michaela, isang babaeng may ugali ng kalinisan, ay malamang na hindi makayanan nang makita niyang lumiko ang sala, kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, gumapang siya sa harap ng aparador upang maghanap ng isang set ng damit. At saka tumakbo sa banyo para paimpol siyang naligo at nagpalit ng malinis na damit. Pagkatapos magpalit ng damit, sinimula ni Michaela na linisin ang sala. Makalipas ang mahigit 10 minuto, maaaring narinig ni Cyrus ang paggalaw sa sala, kaya dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Matapos imulat ang kanyang mga mata, saglit na sumulyap si Cyrus sa kwarto at nalaman na wala na si Michaela sa kama, kaya tumayo siya at naglakad papunta sa sala, at nakitang naglilinis si Michaela. Nang makita ni Cyrus si Michaela, hindi niya naiwasang tumahimik sandali. Siguro dahil hindi na niya kailangang lumabas. Kaya natural ang pananamit ni Michaela sa oras na ito, hindi na kasing pino gaya ng dati, ngunit nagdagdag ito ng kaunting catamaran at alindog. Ay nakasuot ng puting tight-fitting na t-shirt. At ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay isang pares ng itim na maong. Ang kanyang maisla na jade na paa ay tumuntong sa isang pares ng pink na sapatos, at ang kanyang bukol na figura ay bumubuo ng napakagandang tanawin. Sa oras na ito, halatang nabighani si Cyrus sa perpektong figura ni Michaela. Walang paraan na ang figura ni Michaela ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Cyrus, gising ka na ba? Sa sandaling ito, tila nakita ni Michaela si Cyrus, at mahinang sinigawan si Cyrus. Nagising. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay naglakad papunta sa gilid ni Michaela at mahinang sinabi, "Sister Michaela, masyado kang uminom kagabi, alam mo ba iyon?" Narinig ni Michaela ang mga salita ni Cyrus, isang kislap ng hiya ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at mahinang sinabi niya, "I'm so sorry, may iniisip ako kagabi, kaya uminom pa ako ng kaunti." Hindi. May ginagawa ka bang kabalbalan? Hindi totoo yan, nakatulog ka sa sobrang inom kahapon. Tumingin si Cyrus kay Michaela at marahang umiling. Mabuti yan. Nagpakawalan ng mahabang hininga si Michaela matapos malaman na wala siyang ginawa kay Cyrus, at halatang maluwag ang ekspresyon sa kanyang mukha. "Ate Michaela, tulungan kitang maglinis." Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit,
Nagkusa si Cyrus na maglakad papunta sa gilid ni Michaela. Hindi. Malapit na akong matapos maglinis, at magpupunas na ako ng sahig. Maupo ka muna saglit sa sofa, at ipagluluto kita ng almusal pagkatapos kong maglinis ng sahig. Mabilis na tumanggi si Michaela. Pagkatapos ng lahat, inalagaan siya ni Cyrus pagkatapos niyang uminom ng sobra kagabi, kaya labis pa rin ang pagsisisi ni Michaela sa mga oras na ito. At nakita ni Cyrus na iisa lang ang map sa bahay ni Michaela, kaya wala na siyang maitutulong ngayon, kaya hindi na siya nagsalita pa at diretsyong umupo sa sofa. Nakipag-chat si Michaela kay Cyrus habang nagpupunas ng sahig. Sa oras na ito, halatang mas gising si Michaela, kaya karamihan sa nilalaman ng chat kay Cyrus ay tungkol sa direksyon ng pag-unlad ng casino at Tianian Club sa hinaharap. Nalaman ni Cyrus na si Michaela ay isang napaka-business-minded na babae. At may ilang bagay na hindi inaasahan ni Cyrus. At si Cyrus ay lubos na gumaan ngayon na ang casino at Tianian Club ay ibibigay kay Michaela para sa pamamahala, at ang dalawang lugar na ito ay malamang sa hinaharap. Ito ang naging susi ni Cyrus sa pakikitungo sa mga mangangalakal na pilak. Pagkatapos ng lahat, ang network ng mga personal na koneksyon na makakatulong sa dalawang lugar na ito sa pagbuo ni Cyrus ay hindi maihahambing sa Huading Group. At may mas mahalagang punto. Iyon ay, ang dalawang lugar na ito ay ganap na ngayong pagmamay-ari ni Cyrus, at walang mga tao mula sa Huading Group ang kasangkot, kaya ang dalawang lugar na ito ay ganap na kontrolado ni Cyrus lamang. Sa pakikipag-chat, natuklasan din ni Cyrus ang isang nakakahiyang problema, iyon ay, masyadong kaakit-akit si Michaela. Pagkatapos lamang na mabawi ang kanyang alaala mula kay Margot. Pinutol na ni Cyrus ang pakikipag-ugnayan kay Nancy, Amy at iba pa, at si Abby ay nanggugulo, kaya matagal nang hindi nahawakan ni Cyrus ang isang babae. At si Michaela ay nagpupunas ng sahig sa harap ni Cyrus sa mga oras na ito, at kung minsan ay kailangan niyang yumuko. Kapag si Michaela ay yumuko, ang bilugan na puwitan ay direktang nakabalangkas sa isang arco na naging dahilan upang si Cyrus ay hindi tumigil. Si Cyrus ay isa ring normal na tao, kapag nakita niya ang eksenang ito, hindi maiiwasang magbago ang kanyang katawan. Bagamat sinubukan ni Cyrus ang kanyang makakaya na kontrolin ito, ngunit may ilang bagay na hindi makontrol ni Cyrus. Cyrus, itaas mo ang iyong paa, kakalagkarin ko dito at ako ay tapos na. Sa sandaling ito, naglakad si Michaela sa gilid ni Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Kabanata 1564. Tingnan muli ang lubel. Sa oras na ito, nakaupo si Cyrus sa sofa, at sa harap ng sofa ay ang coffee table. Binalak ni Michaela na kaladkarin ang daanan sa pagitan ng sofa at ng coffee table. Mabilis na tumabi si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Michaela. Sa oras na ito, malumanay na yumuko si Michaela sa harap ni Cyrus, at naamoy pa nga ni Cyrus ang halimuyak ng katawan ni Michaela, na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at naramdaman niya na hindi siya palaging nakaupo dito, kaya naghanda siyang bumangon at pumunta sa balkonahe upang huminga at maibsan ang kanyang emosyon. Ngunit napatayo lang ang tagiliran ni Cyrus nang aksidenteng madapa si Michaela sa coffee table. Ano? Napasigaw si Michaela, at pagkatapos ay sumugod ang buong tao patungo sa sofa at natamba. Sa oras na ito, nakatayo lang si Cyrus, ngunit si Michaela ay direktang nahulog sa mga bisig ni Cyrus, at si Cyrus ay nakaupo sa sofa habang si Michaela sa kanyang mga bisig. Dahil natamba si Michaela, tumalikod si Michaela kay Cyrus. At ngayon lang, inunat ni Cyrus ang kanyang mga braso sa malambot na baywang ni Michaela na halos katutubo. Ngayon ay malinaw na niyang naamoy ang nakamamatay na aroma ng katawan ni Michaela, nakakaiba sa mga mature na babae. At natural na mararamdaman ni Michaela ang pagkakaiba sa katawan ni Cyrus.
Ang kahangahangang pakiramdam na ito ay nagpang-inag sa malambot na katawan ni Michaela na hindi mapigilan. Dahil sa kahangahangang pakiramdam na ito, medyo ayaw tumayo ni Michaela. Parang gusto niyang magpatuloy ng ganito. Ngunit sinabi ng kanyang dahilan kay Michaela na hindi niya ito magagawa, kaya sinubukan ni Michaela ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang katawan, bilang kung gusto niyang tumayo. Ngunit kung mas mahirap tumayo si Michaela, mas malaki ang ugnayan ng dalawa. Sa oras na ito, tila naapektuhan din si Cyrus ng damdaming ito. Si Michaela ay maganda sa hitsura, sexy at kaakit-akit sa katawan, mature at matikas sa ugali, paraan ng pagkontrol. Nang maramdaman ni Michaela na may mali kay Cyrus, parang gusto niyang pakunsin saglit ang indulhensya ni Cyrus. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan, at pagkatapos ay hindi niya napigil ang kinurot si Cyrus gamit ang kanyang maliit na kamay. Bundle. Cyrus, bilisan mo at bitawan mo ako. Sinabi ni Michaela kay Cyrus sa mahinang boses. At hindi marinig ni Cyrus ang sinasabi ni Michaela sa mga oras na ito, tila nawala ng kontrol ang kanyang katawan, niyakap pa rin niya si Michaela ng mahigpit. Ang magagandang mata ni Michaela ay mahigpit na nakapikit, at may bakas ng namumula sa kanyang magandang mukha. Hindi niya napigil ang eye twist ang kanyang baywang, na para bang si Michaela ay bumagsak ng buo. Matapos maramdaman ni Cyrus na bahagyang nanginginig ang maselang katawan ni Michaela. Tila ayaw niyang magpatuloy sa ganito, at direktang tumakbo sa damit ni Michaela gamit ang kanyang kanang kamay at hinawakan ito. Cyrus, huwag. Sa hindi malamang dahilan, tila nanimbalik ang katinoan ni Michaela matapos maramdaman ang temperatura ng palad ni Cyrus, at nagmamadaling sumigaw. Gayunpaman, tila hindi pa rin huminto si Cyrus sa kanyang mga galaw. Itinulak ni Michaela si Cyrus palayo habang niyuyugyog ang kanyang maselang katawan, at sinabi sa mahinang boses, Cyrus, huwag, hindi natin magagawa ito ng dalawa. Si Cyrus ay likas na natulala pagkatapos marinig ang mga salita ni Michaela, at pagkatapos ay nanimbalik ang kanyang katinoan, at pagkatapos ay nagkusa siyang palayain si Michaela. Matapos malaman ni Michaela na binitawan siya ni Cyrus, bigla siyang nakaramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Kung tutuusin, ang sinabi niya kanina ay dahil lang sa instinct, ngunit nang talagang binitawan siya ni Cyrus, si Chin. Medyo nawala na naman ang pakiramdam ni Michaela. Gayunpaman, tila kumalma si Cyrus sa oras na ito, at mabilis na tumayo si Michaela. Ate Michaela, medyo impulsive ako ngayon, sorry. Mahinang sabi ni Cyrus kay Michaela. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga mata ni Michaela ay medyo nahiya, at mahina niyang sinabi, hindi, ayos lang. Magpanggap ka na lang na hindi nangyari ang nangyari kanina, ipagluluto kita ng almusal ngayon. Tandang padamdam. Panipi. Pagkasabi nito, tumalikod si Michaela at tumakbo sa kusina. At tumingin si Cyrus sa likod ni Michaela, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Masyadong delikado ang babaeng ito. Kailangan ko siyang layuan in the future, kung hindi, madali lang talagang mawalan ng kontrol sa sarili ko. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Makalipas ang mahigit isang oras, natapos ni Cyrus at Michaela ang almusal, at pagkatapos ay umalis si Cyrus sa bahay ni Michaela ng mag-isa. Pagkatapos umalis sa bahay ni Michaela, kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone upang tingnan ang oras. At nalaman na isang araw na lang ang natitira bago ang oras na napagkasunduan niya si Lubel, kaya hinanap ni Cyrus ang telepono ni Lubel at idinial ito. Dududo. Matapos mag-ring ng 2 beses ang telepono, sinagot ni Lubel ang telepono. Hey. Maingat na sabi ni Lubel. Miss Bai, mukhang isang araw na lang ang natitira hanggang sa napagkasunduan nating dalawa. Matutulungan mo pa ba akong mahanap si Humphrey?
Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. Mr. De la Cruz, ilang araw na akong hindi kino-contact ni Humphrey. Pwede mo ba akong bigyan ng 2 araw? Pagod na ang boses ni Lubel, at nagmakaawa siya sa mahinang boses. At nag-alinlangan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Lubel, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Miss Bai, ang paglalantad sa mga video mo ay hindi makatutulong sa akin. Gusto ko lang hanapin si Humphrey ngayon, sa wakas ay bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ko pa rin mahanap si Humphrey pagkatapos ng 3 araw, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Okay, naiintindihan ko. Nagpakawalan ng mahabang hininga si Lubel at tuwang-tuwa na sumagot. At si Cyrus ay hindi nagsalita ng walang kaparorokan, at ibinaba ang telepono ng direkta. Kabanata 1565. Lumilitaw si Humphrey. Bahay ni Lubel. Nang makita ni Lubel na ibinaba ang telepono, bakas ng pagkahapo ang sumilay sa kanyang maislan at magandang mukha, dahil desperado na rin siya ngayon. Talagang sinubukan ni Lubel ang kanyang makakaya nitong mga nakaraang araw. Nakipag-ugnayan siya kay Humphrey sa iba't ibang paraan, ngunit si Humphrey ay walang magawa na para bang nawala siya sa mundo. Hindi niya sinagot ang telepono at pumunta sa lugar kung saan si Humphrey ay nakikipag-date sa kanya. Wala rin akong mahanap. Sa makatuwid, maaari lamang manatili si Lubel sa bahay na binibili sa kanya ni Humphrey araw-araw, umaasang may mangyayaring milagro. Bagamat madalas manloloko ang babaeng ito na si Lubel. Sa totoo lang ay may nararamdaman pa rin siya para sa kanyang asawa. At kahit kailan ay hindi niya ginustong iwan ang kanyang asawa, dahil lang kung minsan ay hindi niya makontrol ang kanyang katawan, Nitong mga nakaraang araw, nagsisisi si Lubel. Napag-isipan na niya ito. Hanggat lumipas ang bagay na ito, puputulan niya ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga manliligaw at titira sa kanyang asawa. Nag-aalalang naghihintay si Lubel sa silid na mag-isa, at sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Nang magdilim ang araw, naging desperado din ang mood ni Lubel. Dahil alam niyang isa na namang araw ang lumipas mula noong napagkasunduan siya ni Cyrus. Bang-bang! Sa pagkakataong ito, biglang may kumatok sa pinto. Nang marinig ni Lubel ang katok sa pinto, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang buhok at damit, pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta sa harapan ng pinto, at sumulyap sa labas sa pamamagitan ng mga mata ng pusa. Nang kumpirmahin ni Lubel na ang tao sa labas ay si Humphrey, lalo siyang natuwa. Binuksan ni Lubel ang pinto nang hindi nag-iisip. Pumasok si Humphrey sa silid. Nang makita ni Lubel si Humphrey, tumalon siya sa mga bisig ni Humphrey at tuwang-tuwa na sumigaw, "Asawa, matagal na, nasaan ka na ba? Alam mo ba kung gaano sila nag-aalala sa iyo?" Matapos makita ni Humphrey ang sigasig ni Lubel, diretso niyang binuhat si Lubel at sinabi sa mahinang boses, "Miss din kita maliit na duwende." Pagkatapos sabihin ito, naghalikan sina Humphrey at Lubel, naghalikan ang dalawa mula sa sala hanggang sa kwarto, at pagkatapos ay nagsimula ng matinding labanan. Alam ni Lubel sa kanyang puso na hindi pa ito ang oras para ipaalam kay Cyrus, kaya natural na natural siyang kumilos mula simula hanggang wakas, at hindi napansin ni Humphrey ang anumang kakaiba. Pagkatapos ng matinding labanan, parehong nahiga sina Lubel at Humphrey sa kama. "Asawa, ang galing mo talaga," tuwang-tuwa ang mga tao. Mahinang sabi ni Lubel. "Hindi ako aalis ngayon, ako na ang bahala sa'yo, para hindi ka na makalakad bukas." Pagmamalaki ni Humphrey. Kapuotan. Bahagyang tinapak ni Lubel si Humphrey sa dibdib, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Asawa, ano ang ginagawa mo nitong mga araw na ito? Bakit palagi kong pinapatay ang telepono kapag tinatawagan kita? Medyo nagkaproblema ako kamakailan.
Huwag mo akong kontaken. Kung namimiss kita, ako mismo ang lalapit at hahanapin ka. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Humphrey kay Lubel, basta na lang sumagot. Oo. Bahagyang tumango si Lubel nang marinig niya ang mga salita ni Humphrey. Ituloy natin. Si Humphrey ay tila hindi natupad sa oras na ito, at siya ay tumalikod upang magpatuloy. Mabilis na inabot ni Lubel at tinulak si Humphrey, at pagkatapos ay sinabi sa isang mapanuksong boses, "Asawa, bumili ako ng bagong set ng damit, hintayin mo ako, isusuot ko ito at ipapakita sa iyo." Hehe, ang daming pakulo mong maliit na duwende. Hindi napigilan ni Humphrey na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Lubel, pagkatapos ay tinapak ang puwitan ni Lubel at sinabing, "Bilisan mo. May hinihintay ka dito." Hinalikan ni Lubel ang mukha ni Humphrey, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas ni Lubel sa kwarto, dumiretso siya sa pinto ng kwarto at tahimik na binuksan ang pinto. Pagkatapos ay tumakbo siya sa banyo at kinuha ang kanyang mobile phone at nagpadala ng text message kay Cyrus. "Humphrey, nandito ka sa bahay ko, halika kadali." Matapos matanggap ang text message na ito mula kay Lubel, direktang tumugon si Cyrus. "Darating ako sa loob ng 20 minuto, subukan mong tulungan akong iantala ang oras." Matapos makita ang text message ni Cyrus, nakita ni Lubel ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi maghanap ng damit na nurse, at pagkatapos ay bumalik sa tabi ni Humphrey. Nang makita ni Humphrey si Lubel na nakasuot ng uniforme ng nurse, tirik ang kanyang mga mata, at diretso niyang idiniin si Lubel sa kama. Sa kabilang banda, diretsong nagmaneho si Cyrus sa lokasyon ng bahay ni Lubel pagkatapos matanggap ang text message ni Lubel, at tinawag din si Marites, na sinasabi sa mga tao ni Marites na bantayan si Humphrey. Ito ay maaaring ang pinakamagandang pagkakataon para kay Cyrus. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, sa pangkalahatan ay imposible para kay Cyrus na sakupin ang Humphrey. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Cyrus sa bahay ni Lubel. Dahil nabuksan na ni Lubel ang pinto noon, madaling pumasok si Cyrus sa silid. Nang pumasok si Cyrus sa silid, parehong natapos sina Humphrey at Lubel. Si Humphrey ay nakahiga sa kama at humihit-hit ng sigarilyo, habang si Lubel ay sabik na naghihintay sa hitsura ni Cyrus. "Mr. Fang, tama ba?" Sa sandaling ito, biglang pumasok si Cyrus sa silid at sinigawan si Humphrey ng nakangiti. Nanlamig si Humphrey sa kinatatayuan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, na nakatitig kay Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi pa nagkikita sina Cyrus at Humphrey. Ngunit pareho silang nagbasa ng impormasyon ng isa't isa. Kaya nakilala ni Humphrey sa isang sulyap na ang binata na lumitaw sa bahay ni Lubel ay si Cyrus, at natural na alam ni Cyrus na ang taong ito ay ang kanyang sarili. Para kay Humphrey, "Mabahong asong babae, pinagtaksilan mo ako." Napakatalino pa rin ni Humphrey. Agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari, at tinitigan si Lubel at sumigaw. "I'm sorry, napilitan din ako." Nang walang pag-aalinlangan, tumayo si Lubel at tumakbo sa likod ni Cyrus. At lumapit si Cyrus kay Humphrey at nakangiting sinabi, "Mr. Fang, bagaman hindi pa tayo nagkikita, ngunit dapat mong malaman kung sino ako. Ano ang gusto mong gawin?" Sinubukan ni Humphrey ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang emosyon at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. "Alam mo kung ano ang gusto kong gawin, sabihin mo sa akin kung nasaan si Francis, at maaari kitang iligtas." Wala sa mood si Cyrus na makipag-usap kay Humphrey, at direktang sinabi, "Hindi ko alam kung nasaan si Francis ngayon." Sabi ni Humphrey sa mahinang boses.